And we are live. Welcome back sa ating programa na Sir Mike the Vegeman. So ang atin pong episode ngayon, dito po sa ating Veggie Talk ay pinamagatan po nating Ruben Seedlings and Integrated Farm. And this is a success story in the making. So mamaya ipapakita po natin, malalaman natin mula sa kanila kung saan ba sila nagsimula, yung storya nila na bilang mag-asawa, tapos ngayon meron silang farm na minamanage at meron silang training center. Napakaganda po nung kanilang adikain na para po makatulong, hindi lang pagninegosyo ito, ito po ay para sa pag-unlad din ng ibang mga tao dahil ito po ay training center na din sa ngayon. Okay, so kilalanin na po natin yung ating guest araw na ito sa ating pilot episode, si Mr. Ruben Seedlings, si Mr. Ruben Aliado Jr. Sir Ruben, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Mike, sa ngayong umaga. Welcome po tayo dito sa aming farm, dito sa Ruben Seedlings Integrated Farm. Dito po located sa Valladolid, Negros Occidental. So welcome po kayo lahat dito sa aming farm ngayong umaga. Ayan. So talagang welcome na welcome dito tayo siguro sa kanilang farm ngayon. So si Sir Ruben po ay ano po ito, Ilonggo. So tiga Negros po siya. So Sir Ruben, batiin niyo po sila siguro sa inyong local dialect na Ilonggo. Thank you, Sir Mike. Sa tanan nga mga Ilonggo o mga Hiligaynon diri sa Bacolod, welcome kay kamo tanan sa aton nga programa sining aga. Sa ako gili si Ruben Aliado, So ngayon ang aming farm meron kaming nagbibenta kami nagbiligya kami sa mga seedlings, tapos subo, meron na kita training center, na pwede na po sa TISDA. So yun po ang amon nga farms ni Sir Mike. Nalipay man ko nga magpakilala sa mga viewers naton diri sa Negros nga makilala man nila ang Ruben Seedling Integrated Farm nga located diri sa Valladolid, Negros Occidental. So sa liwat Okay, ngayong Sir aga Ruben. tanan nga mga Ilonggo. Ayan, excited tuloy ako sa na makita yung kung ano bang meron dyan sa inyong integrated farm. Siguro po, simulan po natin yung ating programa sa pag-tour. Pag-tour po ninyo sa amin sa kung ano po bang makikita natin dyan. Ano po bang mga produkto, anong mga serbisyo ang inyong ino-offer sa Ruben Seedlings and Integrated Farm? Ngayong umaga, ipapakilala ko lang po ulit yung mga binibenta naming mga seedling. Ito po yung aming sili. Kung tawagin dito ay panigang. Kita natin na maganda ang mga tubo ng ating seedling at saka inaalagaan po namin ng maganda, maayos. Kung makikita ninyo, ito po ay nasa 20 days na. Ibig sabihin, pwede na siyang itanim sa ating mga taniman. So kung bubunutin natin yung seedling, kita natin na ang kanyang ugat po ay maganda, compact, at saka pag itanim natin, ay sigurado po na hindi na siya mamamatay. So yun po ang ating binibintang mga seedling. Yung isang tray po, ito tawag dito ay isang tray. Ang laman po ng isang tray ay nasa 128 na
piraso o na seedling. So binabinta po namin ito ng 250. 250 pesos per tray. So, ibig sabihin, sa isang Ilan po ang laman? magkakahalaga lang po ng Sir? Ilan po ang laman yung isang tray natin, Sir Ruben? Yung laman niya ay nasa 128 na piraso. Ibig sabihin, namin ng tag 2 piso, yung price ng isang tray ay nasa 250 po ang isang tray natin. Tapos, hindi lang yan. Nagbibenta rin kami ng mga naka-pat na. Yung ginawa namin, yung mga empty container na ganito, yung sa mineral, nawawala po yung ating kaibigan. So, Ma'am Richelle, punta lang po tayo dun siguro sa may signal po tayo na at wala po yung inyong video. Anyway, habang mahanap silang ng magandang signal dyan, ayun, bumalik na sila. Sir Ruben, sige nga po, tuloy po tayo. At saka nagbibenta rin kami ng nasapat ng mga seedlings o nakapatid na po. Ito po ay halo-halo na. Meron mga talong. Tingnan natin yung talong. Ito po ay binabinta namin ng 50 pesos sa isang pot. Para mapakinabangan namin yung mga empty na mga gallons na makikita ninyo, ay hindi namin tinatapon. Kinokolekta namin para taniman namin ng mga seedlings. Saka marami naman ang gustong bumili kasi handy, madaling dalhin, at saka sa loob ng 1.5 months, mapakinabangan na natin. Magbubunga na yung ating mga seedlings. Yun okay, po. Sir Ruben. Sir Ruben, kayo po ba ay nagdi-deliver din ng mga seedlings na yan kung may mag-order? Nagdi-deliver po ba kayo? Yes sir, nagdi-deliver po kami sa iba't ibang lugar. Sa ngayon po, ngayong umaga, nagdi-deliver kami sa San Carlos City, Negros Hospital. Ang layo po noon, galing dito sa aming farm, almost siguro nasa 70 to 80 kilometers. So, dinideliver namin yon kahit ganun kalayo. Oh, okay. So marami pong nanonood sa atin ngayon, kahit po short notice po tayo. So yung mga nagko-comment daw na welcome back daw, nakakataba po ng puso na mini-welcome nila yung ating pagbalik sa broadcasting, sa Facebook at saka sa YouTube. And sa totoo lang po, tayo po yung nagbabalik dahil napakarami pa rin po tayong mga kaibigang mga magsasaka nagtatanong po, na direkta po kay Benjamin, ano pong dapat gawin sa ganito, ano pong dapat gawin sa ganyan. So dahil medyo lumuwag po ng konti yung aking schedule, so nagbalik po tayo sa ganito pong pagla-live broadcast natin. Okay, so Sir Ruben, yung mga nanonood sa atin, iba-iba, may sa Iloilo, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, And Sir Ruben, ang question ko po is, kumikita po ba sa pagdinegosyo ng seedling? Kumikita po ba dyan? Sa pagbibenta ng seedling, hindi madali to Sir Mike kasi ano siya, tapos kailangan mo pagandahin. Saka kailangan pag na-deliver na natin, sigurado na magugustuhan ng ating mga customer. Tapos, siyempre, sa amin, hindi naman kami masyadong nagbibenta ng halos mahal. Gusto namin na kasarangan ng presyo para makatulong din tayo sa mga kaibigan nating mga magsasaka tulad ng mga nagtatanim ng mga gulay. So yun po ang aming purpose na
seedling po kami, seedling business. Para naman po na yung mga ibang farmer na halos nag-uumpisa pa, hindi pa masyado marunong mag-sisidling, kami na po yung solusyon para na makatulong kami sa kanila kahit papano. At saka po, nagsishare po kami ng mga expertise namin, mga idea, para naman po na masigurado nila na pag nagtanim sila, ay makatulong rin sa kanilang hanap buhay. Yun po ang aming... Sir Ruben, ano pa po yung mga serbisyo o produkto na meron po tayo dyan sa Ruben Seedlings and Integrated Farm? Dito po sa farm ay marami kaming binibenta ng mga seedling, hindi lang po sili. Meron din kami seedling ng talong, kamatis. Okay po. At saka po nagtatanim rin kami ng mga gulay. Meron din po rin sarili niyong tanim. May sarili po kaming tanim para kumpleto na po dito sa farm. Okay. Kayo po ba ay nagtuturo din ng pagtatanim ng gulay? Tama po. Kasi po, sa ngayon po, na mayroon na po kaming training center dito. Bukod po sa pagsisidling, mayroon na kaming training center. Nagtuturo po kami ng paggugulay. Halimbawa po sa training center namin ay nag-offer kami ng course po rito na ECP. Ibig sabihin nun, Agricultural Crop Production in situ. Yun po ang course yun po ang course po na makatulong sa ating mga out of school youth na mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga sa ngayon po maraming hindi na nakapag-aral yung iba. So dito sa farm, pagka nag-aaral po sila ng ECP o Agricultural Crop Production in situ, pwede na sila po kahit gusto nila, kung gusto nila mag-apply abroad, pwede sila kasi meron na silang certificate na national certificate na galing po from TESDA. Opo. TESDA po. Sino pong partner nyo dyan, Sir Ruben? Sino pong partner nyo dyan? Sa ngayon po, papanding yan. Kasi po ang partner namin po dito ay yung DA. Department of Agriculture. Department of Agriculture, tsaka yung TESDA. Okay. So ang question po siguro, Sir Ruben, paano po ba makaka-avail ng training na yan? Yung mga, siyempre po, dyan sa inyo po sa Negros. Kasi sigurado po, meron din po sa ibang mga parte ng Pilipinas, pero dyan po sa inyo sa Negros, paano po ba makaka-avail ng training na yan? Ano pong gagawin nila? Dito sa aming training center, pwede rin silang mag-enroll. Kasi ngayon, may naka-schedule kami na nag-aaral na ngayon. Ilang batch. Tapos nagtuturo rin kami sa RCEP. Ibig sabihin noon yung makapagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay gamit yung mechanization program. Yun po ay programa ng gobyerno na talagang yung mga farmer natin ay paturuan kung paano magtanim ng palay gamit yung mga mechanization tulad ng walk behind transplanter machine. Kasi po yung mga farmer ngayon gusto ng ating gobyerno na matulungan sila kung paano mapaunlad ang kanilang pamumuhay, lalong-lalo na sa pagtatanim po ng palay. Okay. So yun po ay kami nagkaroon ng training rito para naman po na matulungan natin yung mga kaibigan nating mga magsasaka. Okay. So syempre po happy yung mga naka-avail na ng training. So ang question po, Sir Ruben, yung mga gusto pa po in the future na gusto rin po mag-enroll diyan. Sino po mong kokontakin nila? Kayo po bang tatawagan nila? Yung TESDA po ba? Yung RCEP po ba? Pwede po ba sa inyo direkta mag-enroll?
sa gusto pong mag-abel sa aming mga programa, sa aming kung paano sila makaaral rito. So pwede lang sila maka-contact po sa aming Facebook page sa Ruben Seedling Integrated Farm o pwede rin sa aming page na Ruben Seedling Farm. Ruben, Tapos, ano po yan? Ruben Seedlings Integrated Farm. So doon po sila magme-message. Tapos, Hindi po pwede sa cellphone number? Pwede naman sir, yung cellphone number po namin ay 0948 493 Susulat. Sandali po, Ruben. Isulat ko po. Ano po yung number nyo? 0? Yung number 0948 493 76 0948 493 2176. 76. Okay po. Tapos Sir Mike, kung mayroon po gustong mag-enroll para yan po sa number. Sila mahirapan, pwede lang sila mag-inquire sa aming Facebook page. Puntahan lang nila yung Ruben Seedling Integrated Farm. At saka pwede na sila directly na mag-fill up bigyan sila namin ng form para sa schedule na sa susunod na mga training, sila yung priority namin na maka-avail na sa unang mga programa. Okay po, Sir Ruben. So, nandiyan na po, nilagay ko na po yung Facebook page ninyo, yung Ruben Seedling Integrated Farm, saka po yung inyong cellphone number. So, malamang po, kasi malaking tulong po ito sa mga gustong matutong mag-tanim ng gulay, yung meron din training pala na NC2 certification po yun, Saka po yung sa mga gusto naman magtanim ng palay, RCEP, ano po ba? Yung partner ninyo, yes, sir. Para po sa pagtanim ng palay. Okay, so Sir Ruben, siguro silipin nga po natin yung training ninyong ginagawa dyan. Kung po pwede po. Ngayon po, ito yung aming nagte-training na. Yan mga estudyante nyo. Sila yung second batch na naka-avail ng ang programa ng gobyerno na makatraining sa ating farm. Second batch na po yan. May nakagraduate na po pala. Meron na. Sila po ay nasa third batch na naka-avail ng programa ng TISDA para makakuha po sila ng certificate, national certificate in situ. Okay po. Yung number of days na training nila sa ngayon, almost nasa 15 days na. So, ngayon naka 15 days na sila. Halos mga 42 days lang tapos ng kanilang training, saka mag-assessment na sila. Kung qualified na sila sa assessment o tawag natin na kung sila ay competent na nakapasa sa ating assessment, sila na po yung maka-receive ng certificate na in situ. Pwede na sila abroad kung gusto nila, at saka magamit na nila ang kanilang mga natutunan sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga gulay. At saka ito yung kanilang instructor. So, ipapakilala ko po sa ating mga viewers ang ating instructor. Siya po ay si Sir Fritz. Sir, pwede ka magpakilala sa... Hello po, magandang umaga po. Ako po si Fritz Gerald Piel. Nagtuturo po ako ngayon dito sa Ruben Seedling Integrated Farm Incorporated na sa course na Agricultural Crops Production in situ po. Okay. So ano pong specific topic ngayon na di-discuss ni Sir? Nandito po kami ngayon sa group of plant pest po sir na aming itatalakay sa ngayon para malaman po ng ating mga estudyante sir na kung ano mo yung mga peste na umatake sa pest na plant para aware din po sila kung ano mga dapat gawin sir. Then hindi lang po yun sir, identify nila sir kung ano yung mga specific na umatake sa kanilang
later on, sir, pag sila na po yung nag-hands-on mismo sa kanilang farm. Okay. Salamat po, sir. Talagang mahalaga yung topic na yan, ano? Kasi kung hindi mo alam ang iyong kalaban, hindi mo alam kung paano mananalo sa laban. Okay, sir. Kasi po, mahalaga po talaga ito, sir, na malaman nila kasi hindi po pwedeng magpaputok kung tayo halimbawa ng bala na wala na target, sir, na piste. So, dapat po, once na may bitawan tayong bala, meron tayong tatamaan, sir. Halimbawa dito sa topic natin, sir, pag sila ay mag-apply ng mga insecticide, sir, dapat alam nila, sir, kung ano yung mga target pest nila, halimbawa sa insekto, halimbawa sa mga pathogens like mga disease, fungal bacterial disease, also sa mga weeds na na-encounter natin usually, sir, sa ating mga pananim. Okay. Salamat po, sir. So, Sir Ruben, meron pa po ba kayong mga ipapakita dyan? Meron din po ba kayong mga alagang mga hayop dyan? Kasi integrated farm yan. Mayroon naman kami, sir, mga alagang hayop, manok, kambing, kalabaw. Pero nang doon na sa kabila, hindi na masyado ating ano. At saka sa ating mga learner ngayon, sabi naman kayo ng hello dyan. Hi, sir. Kasi live tayo ngayon, makikita kayo sa... Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Butihin nyo pag-aaral nyo. Sayang ang sayang ang tuition. Sayang ang oras. Oo. Okay, Sir Ruben, doon na po tayo siguro sa inyong opisina para pag-usapan po natin yung mga iba pang mga bagay-bagay. Ito yung opisina namin, sir. Okay po. Tapos, meron kaming ina-establish ngayon na accommodation sa taas. Kasi kung sa darating na panahon na may mga estudyante tayo na malalayo, pwede sila makatulog dito. Dito na sila mag-stay. So, sino po magbabayad ng kanilang kanilang tulugan? Ang alin po, sir? Sino magbabayad ng kanilang tulugan po? Sila rin? Galing sa kanila o libre na? Basta kung sa training, kasama na yon ang kanilang accommodation. Libre na po. Kasi po sa ngayon, ang mga student po natin ay scholar po sila. Ibig sabihin nun, wala silang bayad. Sila pa po ang binabayaran ng TISDA. Okay. So talagang yung funding nanggagaling sa TESDA. So binabayaran ninyo kayo. Galing ng TISDA po, pero yung nagbigay ng scholarship po under po sa coconut production. Okay. So ibig sabihin po pala, talaga pong may ginagawa yung ating gobyerno para matulungan din yung mga gustong mag-aral. Tama po ba? Naman, Sir Mike, tapos ang gobyerno po natin ay nagtutulong din po sa kung paano matulungan yung mga farmer natin na ma-improve ang kanilang estilo po sa kanilang pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga gulay. Hindi lang po gulay, lahat po na related sa farming, sugarcane, upe, lahat po na basta makatulong sa ating mamamayang mga Pilipino. Okay, so babasahin ko lang po itong isang comment ni Sir William. Medyo mahaba ito. Pero sabi niya, thank you Sir Mike and Sir Ruben sa maganda niyong advocacy na matulungan ng mga magsasakang Pilipino. Sala lang din po kahit natin ng mga magsasakang Pilipino na natural lamang na inputs ang gamitin para makapagtanim at ani tayo ng natural foods. Para mapakain natin sa sambayan ng Pilipino ay masustansya at safe na pagkain. Hindi makakasira sa kalusugan at para sa isang healthy at longer life. Thank you, mabuhay po tayong lahat. Okay. So, Sir Ruben, ito siguro, yung mga nanonood sa atin, sa totoo lang, gusto nila may matutuhan sa atin. Yung iba gustong matuto kung paano gawin ng mga bagay-bagay. Yung iba naman, paano magkaroon ng negosyo. So, doon po ba sa pagsiseedlings? Siguro, sabi niyo nga, medyo mahirap din,
Pero ano po ba talagang dapat gawin para makapagsimula po ng paggawa ng seedling business? Sa seedling po, kailangan masipag ka. Kailangan love mo talaga yung ginatrabaho mo, yung focus mo nandyan para maganda yung takbo ng ano mo. Tapos kung experience namin, kung medyo pinapabayaan mo yung mga sibling mo, hindi yan sisilbi. Talagang mayroon ka talagang focus. Saka Ano po yung kailangan? Ano pong kailangang ihanda, Sir Ruben? Siyempre, bukod sa pera, yung kapital, ano pa pong kailangang ihanda? siyempre handa ka ng yung nursery. Nursery, which is greenhouse po ba yan? Plastic house? Kahit simpleng nursery lang, hindi siya masira pagdating ng ulan, pagdating ng mga kalamidad, hindi siya matamaan. Example, mayroong baha. So, ilagay mo na naka-elevate yung seedling house mo para at least sure na hindi siya matamaan ng mga bagyo o anumang panahon na hindi natin inaasahan na dumadaan sa ating paligid. Pero meron po bang market yung seedlings? Kasi po yung mga tao dati sanay sa seeds ang bibilin, tatanim nila, papatubuin nila. Yun po. Ngayon seedlings, lumalaki po ba yung bentahan ng seedlings? Sa ngayon po medyo hindi masyado maganda kasi sobrang init dito sa amin ngayon. Pero pagdating ng rainy season, tag-ulan, medyo mababa pa ang tinatawag nating ma-experience nating El Nino. So, ngayon ang ang binta namin ng seedling. Pero mayroon naman na yung ibang farm nagbibili naman, yung may mga selected area na mayroon silang makukunan ng tubig. Okay. So, isa po yung negosyo nyo, seedlings. Ano yung pangalawa po, yung training. So, paano naman po yung mga gustong mag-establish ng training center para din po tulad dun sa inyo, gusto nilang gayahin? NC2, tsaka po yung RCEP. So, ano pong kailangan nilang gawin, Sir Ruben? Yung sa iba na gustong ng training center, pwede naman sila siguro contact sa kanilang local DA. Punta sila sa local DA, tapos magsulat sila ng kanilang letter of intent doon sa ETI o Agricultural Training Institute para at least ma-supervise o matingnan ng DA kung talaga potensyal ba ang kanilang lugar. Kasi meron pa kayong mga in-inspection ng local DA kung talaga pasok talaga sa nila o requirement ang inyong mga farm. Tapos yung mga instructor po, sino po magpo-provide ng mga instructor, yung mga teacher? Yung mga instructor, kasi kailangan yung mga instructor ninyo ay talagang yung mga trainer na ilagay mo sa inyong farm. Dapat siyempre naka agriculture. Tapos meron silang mga training, halimbawa sa amin sa RCEP, yung mga trainer ko po ay nag-training sila ng TOT, Training of Trainer sa rice, para at least ng ating mga trainer kung paano turuan yung mga farmer natin na nagtatanim ng mga palay. So, gumagamit na po ba kayo ngayon ng mga traktora? Yung mga traktor na po ba kayo ginagamit ngayon? Opo, kasi po yung RCEP, kailangan maturuan natin yung mga bagong teknolohiya, ang mga farmer na kasi alam mo ngayon, Sir Mike, ang taniman ng palay ngayon pakunti ang nagtatanim ng mga palay. Tapos yung mga
nag-harvest ng manual. So, yung programa ng RCEP, ng DA, na talagang matuto silang magamit ng transplanter at saka yung harvester. Yun po ang limbawa, yung mga estudyante namin sa RCEP, turuan sila kung paano sila mag-manage o turuan sila kung paano nila i-handle yung makabagong teknolohiya ngayon tulad ng harvester, ang tractor, para cultivator, para at least alam nila yung proseso kung paano gamitin sa ating farm. Okay. So, pero maganda po bang negosyo yan, training center? Sa ngayon, na-experience ko po na okay ang training center. Kasi bukod na marami kang matulungan, marami kang ma-inspire na mga kababayan nating Pilipino na magtanim, marami kang maturuan ng mga bagong teknolohiya. Siyempre po, may pera naman, may pera. Uy, yun po pinakamaganda sa lahat, may pera. Kasi basta siyempre, kailangan natin kumita, magne-negosyo tayo. Dapat meron tayong ganansya. Tama. Huwag kang mag-alala, Sir Ruben, habang dumadami yung habang dumadami yung mga training center, siyempre, mas maraming mga magiging farmer eventually. Okay? At mas marami pa yun. Pagka yung the near future, magiging rin sa inyo yan. Baka sa inyo rin magpa-train yung mga yun. Kaya habang dumadami training center, mas maganda. Okay? Tama. So, sa mga viewers po natin, yung ating kaibigan mula dun sa Allied Botanicals Corporation, si Mr. Jason Villegas, nagsabi siya sa akin na magpapamigay daw sila ng papremyo sa 5 participants ngayong dito sa ating live broadcast. So, kung sino po yung unang 5 na nag-join, so yun po yung merong papremyo. Pero surprise pa daw po yung premyo. Ihatid na lang sa kanila nung technician ng Allied Botanicals Corporation. So, isa rin po sila sa mga nagsusupply ng mga seeds sa buong Pilipinas. At meron din sila mga produkto ng mga fertilizer. So, next time, sila naman yung magiging guest natin one of these days. So, Sir Ruben, so maraming salamat sa iyo at sa iyong pinakamamahal na magandang asawa. Pwede mo ba ipakita ang iyong misis mo? Para makita naman ng mga viewers natin kung gaano kaswerte si Sir Ruben. Wala na yung video. Wala na. Hindi na makita. Tinakpan na si Ruben. Tinakpan mo si Ruben. Ayaw mo ipakita si Ritzel. Tara. Pinakita mo eh. Ma'am, magpakilala nga po kayo para makilala naman kayo ng ating mga viewer. Ito yung asawa ko po. At saka yung aming office clerk, no? Na siya yung nagtulong sa opisina. Okay. Siyempre, sa negosyo, kailangan talaga tulong-tulong. Okay, Sir Ruben, maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pagpapakita ng iyong negosyo. Siyempre, sa iyong misis din, ano bang may advice mo sa ating mga viewer para naman sa mga gustong magsimula ng negosyo? Kasi si Ruben, ito pong si Ruben ay dati itong technician eh. So ngayon, siya isa ng negosyante, isang teacher, isang entrepreneur na talaga namang sabihin natin ay pwede natin tularan. Sir Ruben? Sa mga viewers dyan ngayon na ang gusto ko lang na share sa inyo,
na kailangan talaga ang sipag, pagtiwala sa Diyos, at saka kailangan na kahit wala kang malaking kapital, basta porsigido kang trabahuin yung gusto mo, trabahuin mo para rin sa kinabukasan mo, no? Saka sa mga farmer, patuloy lang kayo magtiwala sa amin. Saka gusto ko na umangat at masinso ang buhay ninyo sa pagtatanim ng gulay. At saka kung gusto nyo ano pang mga turo na gusto ninyo na malaman, open lang po kami sa lahat ng mga bagay-bagay na gusto ninyong matutunan sa amin. Kasi ang ano namin, dikain namin na makatulong, at saka hindi lang sa ating sarili, kundi sa lahat na po na mga kaibigan natin na gustong mag-invest ng kanilang negosyo. So, kailangan porsigido ka at saka sipag ka sa buhay. So, yun lang po ang share ko sa ating mga kababayang Pilipino. Later on, angat o masinso ang kanilang buhay. Okay, Sir Ruben, maraming salamat sa iyong oras, sa iyong shinare sa amin sa pagninegosyo ng seedlings, saka yung sinasabi nating mga training, ano? Siyempre, parte rin yung iyong integrated farm. And sana huwag ka magsasawa na next time, imbitahan ka ulit namin, ano? Si Sir Ruben, magaling din magtanim ng melon. Melon ang kanya expertise yan, at saka pakwan, ano, Sir Ruben? Yes, sir. Tama po ba? Okay. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood, and next week next week ay meron tayong susunod na episode. Ang guest natin si Sir Buddy Vargas. So pag-usapan natin yung usapang abono in relation with El Nino. Kasi panahon ngayon ng tag-init, El Nino. So ito, mas matinding usapan nyo. Alam nyo naman yung ating guest speaker na yun, si Buddy Vargas. Talagang intense yung kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pag-abono at tungkol sa El Nino. Yan po yan. Abangan nyo po sa April 30, 9:30 a.m. So dito rin po sa ating Facebook at saka sa ating YouTube. And Sir Ruben, maraming salamat ulit. At i-advise na lang po namin, i-announce namin kung sino po yung mga nanalo mula po sa Allied Botanicals Corporation. Sila po magbibigay ng premyo sa inyo. Okay, so sa muli po, maraming salamat po. Ito po inyong Benjamin, Sir Mike the Benjamin. Maraming salamat po. Hanggang sa ulitin po. BJ, good morning sa inyong lahat. Salamat.